Detalye sa pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy at ang reaksyon ng KOJC dito. Ilang araw matapos ang pagkakahuli ni Alice Go sa Indonesia at ang pagbabalik sa kanya ng mga otoridad sa Pilipinas, isang magandang balita na naman ang hatid ng PNP o Philippine National Police. Matapos ang ilang buwang paghahanap sa self-proclaimed Son of God at televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy, inanunsyo ng opisina ni DILG Secretary Benhur Abalos na nahuli na rin ang pastor noong hapon ng September 8, 2024. Ang kalihim mismo ang nag-post ng balitang ito bandang 6:30 p.m. gamit ang kanyang personal Facebook account na may titulong "Nahuli na po si Apollo Kibuloy." Pero ayon sa PNP, nagsimula ang negosasyon kay Kibuloy noong 1:30 ng hapon na nagbigay sa kanya at sa iba pang mga akusado ng ultimatum na sumuko sa loob ng 24 oras. Dahil dito, nagwakas na rin ang 4 na buwang paghahanap sa FBI Most Wanted Fugitive. Ngayon nga ay nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy na tinapos na rin ang paghahanap sa loob ng malawak na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Sinabi naman ng kanyang abogado na si Ferdinand Topacio na abogado rin ni Cassandra Leong na kasama ni Alice Go sa isang pahayag. Batay sa maaasahang impormasyon, ang aming kliyente na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kusang sumuko sa Armed Forces of the Philippines, partikular sa Intelligence Service of the Armed Forces o ISAF. At dahil sa magkaibang pahayag ng DILG Secretary at ni Attorney Topacio, kung naaresto man o sumuko si Kibuloy, patuloy naman ang pagtatalo ng mga netizens online tungkol dito. Pinaliwanag at ipinunto ni Attorney Topacio na hindi siya nahuli kundi ay kusang sumuko. Ani ng abogado, he was not arrested, especially not by the Philippine National Police under the DILG or Department of the Interior and Local Government. Therefore, it is equal to the highest level for Secretary Abalos to be seemingly taking credit for the non-existent arrest. Di nagtagal pagkatapos ng anunsyo ni DILG Secretary Abalos tungkol sa dapat na pag-aresto. Sinabi ni Davao Regional Police Director Brigadier General Nicolas Torre III na hindi niya alam ang iba pang detalye ng pagkakakuha kay Kibuloy. I really don't know the details. Pakitanong si DILG Chief. Siya ang nakakaalam sa mga detalye. Base rin sa kanyang interview, sinabi ni General Torre na ang naibigay lang sa kanyang impormasyon ay may lumapag na C-130 military aircraft sa Tactical Operations Group o TOG-11 sa Davao Air Base sa Barangay Sasa. At may 9 na convoy sa KOJC compound. Nagsagawa ng press conference ang PNP na naka-livestream sa Facebook page nito noong Linggo ng gabi 10:30. Na nagbigay ng mga detalye sa pagsuko ni Kibuloy. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na sumuko si Kibuloy 5:30 ng hapon at lumipad mula Davao City 6:30 ng gabi sakay ng C-130 plane. Nagbigay po ang PNP ng ultimatum na sumuko sila. Otherwise ay papasukin po natin yung isang partikular na building na hindi po tayo pinapayagang pumasok. So nagkaroon ng negotiation ng PNP na kinatawan ng intelligence group at ISAF. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender ni na Pastor Kibuloy at 4 pa. Kinumpirma ni Colonel Fajardo na nakuha nila si Kibuloy mula sa loob ng KOJC compound dahil na rin sa pinagsamang pagsisikap ng PNP at AFP. Si Kibuloy at 4 pang mga kasama ay nilipad mula Davao patungong Maynila. Pagkalapag sa Villamor Air Base ng 8:30 p.m., kaagad silang dinala sa Philippine National Police Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City. Dumating ang mga akusado sa custodial facility 9:10 ng gabi noong Linggo, kung saan sumailalim sila sa booking procedures at medical examinations. Ang kapaligiran naman ng KOJC compound sa Davao City ay maaliwalas na hindi tulad noong August 24 nang magsimula ang Davao PNP na magsagawa ng manhunt kay Kibuloy, kung saan makikitang nagkakagirian ang mga miyembro nito at mga otoridad. Sinasabi ng mga miyembro ng KOJC na sagradong lugar ang kanilang compound at hindi maaaring magtago sa loob nito ang pastor.
Libo-libong taga-suporta ni Kibuloy ang nagtungo sa mga lansangan na nagpatuloy sa kanilang protesta hanggang noong hapon ng August 26 nang lumampas ang mga pulis sa mga barikada, nag-disperse ng mga tao, nag-dismantle sa makeshift stage, nagtanggal ng mga harang sa kalsada at nag-aresto ng mahigit 100 miyembro ng KOJC. Humigit kumulang na 2,000 pulis kasi na kalaunan ay pinalakas ng mahigit 1,000 police personnel mula sa iba't ibang rehiyon ang lumusob sa KOJC compound sa buhangin bago sumikat ang araw noong August 24. Nanatili ang mga pulis sa property ng KOJC at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Kibuloy sa kabila ng temporary protection order na nilabas ni Judge Mario Duaves ng ika-15 branch ng Davao Regional Trial Court noong August 27. Ipinag-utos ng korte sa pulisya na alisin ang lahat ng mga barriers na nag-o-obstruct sa paggalaw ng mga tagasunod ni Kibuloy sa loob at labas ng ari-arian ng KOJC at iwasang lumabag sa kanilang civil liberties. Gayunpaman, sinabi rin ng korte na ang protection order ay kasama ng mga warrants of arrest, isang clause na ginagamit ng mga otoridad upang bigyang katwiran ang matagal na paghahanap sa ari-arian ng KOJC. Kalaunan naman ay idineklara ng Court of Appeals na null and void o walang bisa ang temporary protection order para sa KOJC. Mula noong August 24, inaresto at nagsampa ng mga reklamo ang pulisya laban sa 29 members ng KOJC dahil sa obstruction of justice at assaulting authorities. Sinabi naman ni KOJC lawyer Israelito Torion, mahigit 100 katao ang nasaktan sa standoff. Iniulat ng pulisya na 60 officers ang nasugatan, habang ang abogado ng KOJC ay nagsabing hindi bababa sa 54 sa mga tagasunod ni Kibuloy ang nasugatan at isa ang inatake sa puso at nagkaroon ng anxiety attacks at dinala sa ospital. Sa kanyang personal Facebook account, nag-iwan ng pahayag ang abogado ng KOJC na si Attorney Torion at sinabing nagpa siya si Pastor Apollo C. Kibuloy na sumuko sa PNP at AFP dahil ayaw niyang matuloy ang lawless violence sa KOJC compound. Naghihintay din daw ang pastor ng mga positibong resulta kaugnay ng mga legal remedies na pinili ng kanyang mga abogado na i-avail kaya't hindi siya maabot ng ilang araw. Heart-wrenching and mind-boggling din daw ang mga pangyayari dahil ang warrant of arrest na in-issue ay naging lisensya para sa mga kapulisan na gawing police garrison ang compound at nilapastangan ang JMC School, maging ang KOJC Cathedral. Nagpasalamat siya sa ilang mga opisyal ng gobyerno, kasama na rito si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib, dahil ang karakter, integridad at katapatan ng mga ito ang nagkumbinsi sa pastor na isuko ang sarili sa batas. Matatandaan na isa si Attorney Torion sa mga nagsabing wala sa KOJC compound ang kanilang pastor. Nanindigan din ang KOJC na iligal ang operasyon ng mga pulis sa compound nito dahil arrest warrant ang dala nila at hindi search warrant. Ipinaliwanag naman ni General Torre na tao ang hinahanap nila kaya warrant of arrest ang dala nila. Hindi gamit o bagay ang pakay nila sa compound para magdala sila ng search warrant. Sinabi rin ni VP Sara Duterte na ipinagpapalagay niyang wala na sa Davao City ang pastor dahil sa matagal na panahong paghahanap dito. September 6, 2024 naman, nang mabalita ng Senate Public Relations and Information Bureau ang pagsasagawa ng hearing ng mga senador na sina Senator Ronald De La Rosa, Christopher Bongo at Robin Padilla ng Partido Demokratiko Pilipino na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Pinuri naman ni Senator Risa Hontiveros ang mga law enforcement agencies sa puspusan nilang paghahanap sa pastor. Sinabi niyang magpapatuloy ang Senado sa investigasyon at tinitiyak niyang mananagot si Apollo Kibuloy sa kanyang mga kasalanan. Gagawin nila ito para matuldukan na ang systematic abuse of the most vulnerable in society. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa ating istorya ngayon. Kung nais niyong magkomento, just type your comments below.